Kaswabe, this is the new Cadillac ESV. Kung gusto mo lang naman kunin ang pinaka-bossy and baddest among all Escalade, and eto nga pala ang merong top-tier performance coming from the 6.2-liter supercharged V8. So on this video, Kaswabe, samahan nyo ko para i-check natin kung ano ang meron sa kanyang exterior and interior. So pinapatagal pa ba natin yan? Kaswabe, begin. So Kaswabe, let's begin with the powertrain ng ating ESV. Ngayon, ano ba ang meaning ng ESV? Nandyan yung Extended Stretch Vehicle or Escalade Stretch Vehicle. Dahil mas longer nga pala ang ating ESV compared sa isang IQ. Pero pag-usapan natin later on yung kanyang dimension. Ngayon, naka-equip nga pala ito ng 6.2-liter supercharged V8 petrol engine. This one makes 682 horsepower at 885 Nm of torque. Sa IQ naman, nasa 700 plus horsepower. 0 to 100 niya, blazing 4.4 seconds. Pero doon sa IQ, below 5 seconds lang. Medyo naintindihan ko rin kasi baka ang bigat talaga ng bateryan yun eh. And mated nga pala ito ng 10-speed automatic transmission, pwedeng 2-wheel drive and 4x4. So pag-usapan natin yung exterior styling niya. So nanatili kung ano talaga yung pagkakakilanlan natin sa Escalade. You have wide and tall na front grills. Naka-high gloss black finish tayo rito. This is your Cadillac Crest na meron siyang illumination. Actually, ang ganda niyang tingnan eh. Ngayon, pag nagkakaroon ako ng comparison sa kanya, dun sa IQ, yun, more on talagang super futuristic yung design. Ito pinaghalo mo eh. Nandun yung touches niya coming from the predecessor and hinaluan mo ngayon ng pagka-futuristic. That's why meron kang mga lightings dito. Tapos ang nagustuhan ko pa sa kanya, yung headlamps mo, itong 9-stream na to, active lahat yan. Ang daming projector bulb, LED DRL, and yung turn signals natin, nag-overlap siya. Unlike sa IQ nga pala, ang turn signals is located here. So talking about sa kanyang ground clearance, parehas lang naman siya, 6.9 inches pag naka-default tayo. Pero pag gusto mong iangat, ginamitan natin or inactivate natin yung air ride suspension, madadagdagan siya ng 2 inches. Lipat tayo dito sa kanyang side profile. As you can see, you have 18-spoke na alloy wheels and 22 inches ang ating tires. Naka-Bridgestone to. Tapos, meron kang illumination nga pala sa ilalim ng ating deployable na power step board kasi pag papasok tayo, automatically nagde-deploy siya. Vacuum closing, yung mga pinto. Sa C-pillar, meron kang shield ng Cadillac. Sa IQ, wala yan. And same lang sila, 22 inches. Pag pinag-uusapan mo ang kanyang comfort, Kaswabe, naka-magnetic ride control tayo and again, air ride suspension. Ngayon, when it comes sa kanyang dimension, this one is longer ng 3 inches. Pero yung IQ naman, pag gusto mong panoorin ito yung pop-out banner natin, mas malapad siya ng 4 inches. That's the big difference. So, check naman natin dito sa kanyang rear body. And alam nyo na ang signature touch niyan, yung horizontal na strip light dito, sobrang tangkad niyan, iconic yan para sa isang Escalade. Dual exhaust pipe tayo. Pero for aesthetic effect lang ang nakikita natin dito dahil ang totoo niyan, nasa ilalim talaga yung tambucho natin. Integrated na high wing spoiler, third brake light. Pwede natin buksan yung rear window natin. Press mo lang twice. Yan. Oh, pwede nang ilagay dyan yung mga stuffs natin. Pero pag sa tailgate naman, of course, powered ang ating tailgate. Press twice sa key fob. Yan, it will open. So, ito magandang usapan dyan dahil ESV nga ito, yung extended version. Dito pa lang yung spasyo behind our third row, meron ka na kagad 1,165 liters. Doon sa IQ kasi, 340 liters lang. Ang laki ng idinagdag dito sa capacity niya. Ngayon, pag gusto mong i-fold down yung third row seatings natin, you have the switch. Dito, fold down natin yan. And you will get
2,665 liters of space. Pag gusto mo pang i-fold down yung second row, aba pwede pa natin gawin yan dito. Ang makukuha mo ngayon, aabot ka ng 4,044 liters of max cargo space. At ito lang naman ang isa sa pinakamaluwag when it comes nga pala sa segment ng mga full-size na SUV. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Kaswabe, nandito na tayo sa ating VIP seating which is the second row. And special, expensive at malakas ang kanyang dating katulad nung IQ na Escalade. Ngayon, kitang-kita mo kagad, di ba? Ang nasa harap natin, meron tayong mga rear display monitor dito which is very nice to see kasi maraming pwedeng pagkabalahan dito like the vehicle status. Meron pang mga functionalities ng HDMI which is around 14 inches, ganun ang sukat nito. And kung makikita mo naman, ang luwag rin ng kanyang spasyo, even dito sa center tunnel natin, walang bara. Para sa akin, kunwari, merong pasahero coming from second row, pwede na siyang dumiretso dito. Pero meron din choice na pwede mong i-fold down yung mga seats, pero pag hindi mo na kinakailangan mag-exert masyado ng effort para sa mga pasahero kasi medyo nakakapanibago pag ganitong itsura ng sasakyan eh. So yung seats natin, maganda yung materials, textiled siya. Nandyan yung Escalade natin or Cadillac na emblem. Meron siyang mga white stitching. Meron din siyang armlet pag gusto natin magpahinga after ng long travel or while nagta-travel tayo around. Ang masasabi ko lang kaswabe, hindi lang masyadong supportive yung mga seats natin and even sa side bolsters niya. Unlike dito sa driver cockpit which is talagang sinakop niya yung likod ng pasahero. Yun lang naman. So this is my space. I am 5'10.5". You have rear pocket here. Meron kang grab handle. Ilaw tayo rito. 36 nga pala ang AKG na sound speakers natin. May nagkulang lang kung papapiliin ako at her price point. Sana meron tayong privacy window shades. You have the ambient lighting. Yung wood trims natin, laminated siya. Meron kang again na speakers and some inserts ng mga chrome panel. Hindi lang siya katulad dun sa IQ that when you open, powered na siya, electrified, bubukas na siya, automatic. Eto, meron kang mararamdaman na konting movement sa ilalim dahil meron tayong power step board. So yung flooring natin, you have very nice na floor matting, rubber siya, at least durable. Pag mga off-road yung pinunta natin, madali lang siyang linisin. So meron tayong own climate control dito, heated lang, wala siyang ventilation, cup holders, merong dalawa, USB Type-A and Type-C. Again, dito, very flat lang. Sa taas naman, panoramic glass roof or sunroof kasi natitilt yung nasa harap. For example, smoking, may nagbe-vape, at least meron tayong pinaka-exhaust. And hanggang dito nga lang pala yung glass roof natin. Kung pupunta naman tayo dito saglit sa ating third row, ito ang aking spasyo, very comfortable and pwede ako magtagal dito kahit long travel. Meron kang cup holder, mababaw na storage dito, Type-C, of course yung seatbelt natin nandyan, meron kang vents, may mga map lights tayo rito. And another, pag gusto mong i-fold yung harap na seats natin, may switch dito eh. Yun! O diba? Ito ang pinaka-space. Ngayon, pag ikaw lang naman ang pasahero, pwede ka nakaganyan. Oh, feel na feel natin ang ating ESV Escalade. So, natapos na tayo rito. Kaswabe, lipat naman tayo sa ating driver cockpit.
Yun na yung pinakahihintay natin, kaswabe. We are here sa driver cockpit ng ating ESV. Ngayon, ang nakikita kong challenging lang, pag minaneho lang natin to, although nakapark lang tayo, is ang haba ng bonnet niya. Pero nakikita natin, there's the heads-up display. At least, grabe yung features talaga niya. So, yun lang. Banggitin ko lang rin na same sila nung IQ na meron kang 55-inch na curved display dito. Pinaghalo yung para sa passenger and dito sa driver cockpit. Ngayon, sila ang OG pagdating sa ganitong features. Kasi alam mo, yung mga predecessor niya na Escalade, dati hanggang dito lang yan. Tapos ginaya na ng mga China, ng mga auto brands. So sabi nilang gayon, ginagaya nyo kami. So ginawa nilang end-to-end. Tapos nilagyan pa nila ng mga speakers dito. Again, AKG yan. Naging surround yung system ngayon. Alam mo, hindi lang dyan nagtatapos kasi ang daming speakers even sa A-pillar. Dito sa dashboard, may nakatago dyan for sure. And eto, sa headrest natin, meron din mga speakers. Pag pinag-usapan natin yung display sa passenger, nakikita niya yung fuel range, trip information, and even speedometer. So, ayun yung nice na and high-tech na feature dyan. Dito naman sa driver, of course, kung ano yung mga nakagawian natin na importante. And dito sa gitna naman is very elegant yung interface niya. Ang nakakatuwa lang rin dito, may dinagdag sila na Apple CarPlay and Android Auto. Hindi ko lang medyo maisip kung ano bang mas nauna, yung IQ or ESV. Pero kasi yon, ayaw nila raw masira yung interface. That's why hindi nila nilagyan ng ganong compatibility. Pero at least eto, meron ka. Kasi kinakailangan na rin ng mga drivers yan eh. Pag pinag-usapan natin yung camera naman, yun, isang dangkal lang. Pero sa mga rivals kasi nito, yung whole screen kaya niyang kunin para doon sa pinaka-surround view camera natin. Although, naka 360 rin naman to, maliit nga lang yung pwede natin makita na view. When it comes naman sa drive modes natin, hindi ko dito mapakialaman. Hinahanap ko kasi wala yung browsing. Yun pala, nasa left side. Di yan touchscreen, hindi gumagana. Kinakailangan yung press button dito for Tour, Sport, Off-Road, Tow Haul, and My Mode. And yung functionalities, nandyan lahat kung paano yung feel ng steering wheel natin, ng suspension. Tapos hindi ito full-time 4-wheel drive kasi you can use it rear-wheel drive. Nasa left side pa rin na kinakailangan yung mga ilaw nandito sana, kaso matatagpuan natin dito sa ating extra monitor. So a little bit again challenging, mas nakakapanibago lang. Tapos yung mga makikita pa natin dito, yung power assist na steps kasi meron tayong nagde-deploy nga na step board katulad ng nakita natin kanina, doors and windows. Lock and unlock is here. Ayan pwede mong pindutin lang dyan. Glove box compartment, pwede mong i-press dito, pwede rin i-press doon. Kaya lang, manual pag ibabalik lang natin yan. So, different controls is here. Sa gitna naman, meron kang knob shifter, haptic feedback yung mga icons dito, volume, auto hold, and auto start and stop. Nandito siya. So, sa AC, storage ka, 2 cup holders. Pag kinakailangan mo ng space, pag hindi naman, at least meron dito na nagse-separate sa kanila and isang wireless charging pad, malapad na center armrest. Pag binuksan natin, malalim ang spasyo dito kasi USB-C and A and another for coins and some snacks. So lagay lang natin. Wala tayong cool box dito hindi katulad siya ng mga Land Cruiser. Etong mirror natin becomes rear digital camera settings for the panoramic sunroof natin. Meron kang vanity mirrors with vanity lights. Again, speakers, grab handle is available sa steering wheel natin. Ito yung crest ng ating Cadillac. Meron kang paddle shifters, gear stalk for your gear selection, engine start and stop. And again, ambient lights, memory seats sa windows. Tapos ito, door release handle. Pag inangat natin ganyan, hindi lang siya katulad sa IQ na automatic magpupush forward siya palabas. Kasi ito, ang mararamdaman mo once na pinul natin yung lever dito, bumababa yung pinaka-running step boards natin. All in all, pwede natin pakialaman yan through the infotainment system. I think natapos na natin dito. Pag gusto mong panoorin nga pala kung ano yung difference between the ESV and the IQ, i-click mo lang yung pop-out banner natin. Again, mas malakas ang IQ kesa sa ESV. Pero pag ikaw yung tipo ng tao na gusto mong old school supercharged na V8 and syempre yung raw sounds ng V8, yung mga ganong klaseng feel, yung pagka-mechanical and kinakailangan mo ng mas malalaking cargo space na pambiyahe together with the family, kayang-kaya niyang i-cater kasi ang dami mong pwedeng ilagay dito. Perfect ang isang ESV for you. So don't forget to subscribe kaswabe and hit the notification bell para makita mo kung ano yung mga nire-review natin na mga rare na automobiles. Maraming salamat. God bless. More power and more performance.